Good day everyone! Ako si Angel, ang inyong likod, Rai TV. So video ko na naman ngayon na ibabagi ko na naman sa inyo ang aking tungkol mula sa katanungan ng isa nating taga-subaybay. Kaya shout out po sa iyo. Sana ang interpretasyon na ito ang sagot sa iyong katanungan at para na din sa inyo dyan na may katulad sa panaginip na ito. Paalala ko lamang lagi na ito ay isang general interpretation. Kaya unawain nyo at tingnan mabuti ang mga nangyayari sa inyong buhay ngayon at gamitin ang inyong sariling intuition at mag-connect directly sa mga impormasyon na maaaring ibabahagi ko. At kung ito ay nag-resonate, bawat isa sa inyo, please leave us sa comment at huwag natin kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para may updated ka lagi. May hindi pa nakapag-follow sa aking Facebook page, i-follow nyo na po, Dry TV at i-share nyo na din. Maraming salamat. Ang pagkakaroon mo ng panaginip tungkol sa kinakagat ng tuta ang iyong hinlalaki can symbolize sa mga sitwasyon or sa tao na kinakagat ang iyong kakayahan to take action or move forward. Maaaring ito din ay nagsuggest sa nararamdaman na pagiging betrayed or pinagtaksilan. Ito din ay maaaring isang warning na magiging maingat ka or ang iyong own instinct ay sinusubukan ka na kuhanin ang iyong attention. Tandaan na ang mga specific na kahulugan ay nakadepende lamang ito sa context at sa iyong nararamdaman sa iyong panaginip. At isa na nga dito sa mga posible interpretasyon ng iyong panaginip ay ang iyong nararamdaman na maaaring humaharang o pumipigil sa iyong actions. Ang pagkagat sa kamay, especially sa iyong hinlalaki, can mean ng isang obstacle na maaaring pumipigil sa iyo mula sa pag-move forward o sa paggawa ng aksyon tungo sa iyong goal. Ang paso na kumakagat sa iyong kamay madalas ay nag-symbolize ng disloyalty na maaaring nagbungkahi ng kataksilan ng isang tao na maaaring kinukonsider mo bilang isang kaibigan o isang tao na maaaring who should be loyal. At ang tuta naman could represent sa iyong sariling urges, impulses or ang iyong instinct. At ang pagkagat ay maaaring nangangahulugan ng mga inner feelings na ito na maaaring sinusubukan na kuhanin ang iyong attention or that you have a conflict with them. At dahil ang mga tuta investigate the world with their mouth, ang pagkagat ay maaaring isang warning mula sa iyong subconscious na may mga bagay na kailangan ng iyong attention or that you should be cautious, so dapat kang mag-ingat or mapagmatsyag ka tungkol sa mga certain na action na maaaring about to or mga action na maaaring gagawin mo. Mahalaga po natin na malaman na i-consider po natin ang feeling sa panaginip, kung ito ba ay nagiging playful or did it feel aggressive. Ang mga specific na circumstances like whether ang pagkagat na merong kasamang dugo can change the meaning. So, paano mo ba i-interpret ang panaginip? I-examine mo ang iyong waking life. Isipin mo ang tungkol sa kung ano ang mga nangyayari sa iyong buhay, sa iyong friendship na maaaring nagiging sanhi ng iyong stress or maaaring humaharap ka ba na isang desisyon. Ang panaginip may be reflecting sa real life situation. Ang ating mga hinlalaki ay ginagamit natin for grasping and taking action at ang pagkagat doon could specifically relate sa action na maaaring kinukonsider mo or i-consider mo o di kaya isang opportunity na maaaring nakaramdam ka na parang nag-slip ba sa iyong kamay or pinapalampas mo or nakalampas sa iyo. At higit sa lahat, i-acknowledge mo din ang iyong nararamdaman, ang iyong emotion na maaaring naramdaman mo sa panaginip. Halimbawa, kung ikaw ay takot, anxiety, ito ay mahalaga na parte sa interpretasyon dahil ang panaginip could be highlighting sa iyong takot or iyong takot na mapagtaksilan or ang iyong anxiety tungkol sa mga specific na sitwasyon.
Sana nagustuhan nyo ang dream interpretation na ibinahagi ko sa inyo ngayon at pagkibahagi din sa inyong mga opinion at katanungan sa pamamagitan ng pagkomento sa baba. At kung ikaw ay bago pa lang sa akin channel ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para may update kayo lagi. May hindi pa nakapag-follow sa aking Facebook page, i-follow nyo na po Drive TV at i-hit nyo din